Wala, may aso pang si Mosi nandito eh. Pero yung pasyalawan sa likod. Hindi plastic. Wala mo naman. Ha? Eh? Papasokol sa bigyan. Plastic yan, wala gaya mo. Nasin mo yan. Masarap magpili sa malakad na pag-angat na tagal ng makuha. Isinunod tayo. Malaki yan. Hello, what's up? Welcome back to Family Champions Supplies, Philippines. All the babalik na para sa mga reaction video at komentaryo at mga pag-uusapan natin ng video reaction channel News Philippines. Subscribe at para sa chew and relief, for indigestion, gas line, little action, it neutralizes excess acid and forms a protective layer that works in the staph. Balot na. Para hindi pasukan ng tubig. West Philippine Sea, China, Pilipinas, Amerika, nagdeklara na. Aalamin natin ng mga kabayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment sa comment section. Click on notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At syempre, shoutouts po sa mga bago natin subscribers. Right, dahil yan, huwag na natin patagalin mo. Isa na natin to. Let's go. Samantala, muling pinagtibay ng mga kasundaluhan ng Pilipinas at Estados Unidos ang alyansa ng mga ito kasunod nga ng pinakauling insidente ng pamaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito'y matapos na ang pakikipag-usap ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. kay United States Joint Chief of Staff General Charles Brown Jr. sa isang phone call na kung saan tinalakay ng dalawa ang kasalukuyang security environment ngayon sa naturang rehiyon. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cesar Trinidad, sa naturang pagpupulong ay napagkasunduan ng dalawang opisyal ang pagpapanatili sa close coordination sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Sa gitna ito ng mas malala pang mga na aktibidad ng China Coast Guard, partikular na sa mga panggagambala nito sa mga rotation at reprovisioning mission at ang pagpapatrolya ng mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Bukod dito ay tinalakay din ng dalawa ang ilang usapin na may kaugnayan sa mutual strategic security interest at opportunities naman sa pagitan ng dalawang bansa para naman sa karagdagan pang military cooperations. Samantala, sabi pa ni Colonel Trinidad na sa naging phone call meeting na ito, ni General Brawner at General Brown ay sumasalamin ang muling pagpapatibay sa commitment ng dalawang bansa, partikular na ang Estados Unidos at ng Pilipinas sa alliance sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Gayon din sa pagtataguyod ng isang rule-based international order at shared vision ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Bumabalakas na ang National Task Force for the West Philippine Sea na ang bagong national strategy para sa West Philippine Sea para naman sa ilang adjustment matapos ang pinakabagong agresibong aksyon ng mga barko ng China sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan. Ayon nga kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, umaasa ang kanilang grupo na may pay-presenta nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalong madaling panahon ng naturang pagbabago.
Hindi naman ibinitalya ng opisyal ang ilang mga adjustment sa strategiya ng bansa sa pagtugon sa issue sa West Philippine Sea. Kung matatandaan na muling may asumento ang maritime dispute sa pagitan ng Pilipinas at China matapos na bumbahan ng tubig ng barko ng China ang Philippine vessels habang nagsasagawa ng resupply mission nitong weekend naman. Nasa kabuang 46 na mga barko ng China ang sinubukang harangin. Ang mga barko ng Pilipinas ay tinutuloy na bilang malaki na bilang ko ng Maritime Forces na naidokumento ng mga lupang na otoridad. Ay nga kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Commodore Tariera, sinabi ng kanilang panig na ito ang naobserbahan ng kanilang team sa naturang bahagi ng karagatan. Tinuboy naman ni Balaya na nagpapakita ang naging aksyon ng China ng paglalais nito na ma-escalate ang sitwasyon sa bahagi ng West Philippine Sea. Kaya man, hindi na... Ba't ganyan ginawa mo? Hindi mo sa plastic. Ay, ganito ginagawa ni baby. Hindi pa kanina gagawin mo ginawa yan. Sabi na, oh. Naman ito hindi turing ng pamahalaan bilang akong buwar, kundi parte lamang kanya ng mga hakbang at katunad na lamang ng Cottonmouth Game na kinakapangkapan ng China para pumasok ang sarili nitong interes sa naturang bahagi ng karagatan. Mga sundalo ng Pilipinas, galit na sa China. Gaya na lang mga sakay, yung balita tungkol po sa Pilipinas at China, no? Ang Pilipinas, di umano ngayon ay nag-aalburuto na. Especially yung Armed Forces of the Philippines. Nag-aalburuto na po sa ginagawa ng China. Ito po, AFP, makikipag-usap na sa DND at iba pang ahensya kaugnay sa gagawin ng bang mga sanggalang narito lang ang balita para sa GMA Integrated News. Makikipag-usap ang Armed Forces of the Philippines sa Department of National Defense at iba pang ahensya kaugnay sa pinagagawing hakbang kaugnay sa pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa ilang bato ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito po. So, umiinit na ito mga sangkay. Umiinit ang mga sitwasyon at maging ang AFP talagang nag-aalburuto na. Weekend ay si AFP Chief of Staff General yun, magandang hari sa mga idol mo. Ang gabi, sabi natin yung bisita mga idol. At saka si Antonio Sulape. Ayun mga idol, yung pag-hari mga idol, hindi natin nabidyoan. Dahil sa kanina mga idol, ako yung nagila. Atod na doon sa taas. At yan mga idol. Hindi namin na ikasaan mga idol na ito mga idol, at makukuhin namin. Yan, puro natin si tatay. Tumabaho pa sa aso ko. Ano gano'n mo sa aso ko? Yung niligo niyan? Po. It's finally happened. For the first time in history, as far as we know, American F-35 stealth fighters have had a close encounter with stealth fighters from the
China's J-20 Mighty Dragon. Now, I don't want to lie to you, this was not a fight, but it was a professional encounter that allows us to glean some things about how China is operating its growing stealth fleets. Let's dive into this and what American defense officials